Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, kumusta kayo? And ako medyo okay naman na emotionally. So, um, you know, yung pagta-travel ko guys, no, across the country, nakatulong yun sa akin para ma-rejuvenate ako, ma-refresh mentally, emotionally, and so on and so forth. Pero syempre ngayon guys, no, pag-uusapan natin at how's my journey, no, sa paghanap ng work sa Thailand, no. So because I am a teacher by profession, so I took advantage of the opportunity, 'di ba? So yung pagta-travel ko doon, since it's my second time sa Thailand na, no. So gusto ko lang i-share yung experience na ito guys, no, personally, kasi marami tayong mga kababayan na they're planning to go to Thailand, no. So naghanap sila ng trabaho. But of course, I completely understand na kahit dito sa Pilipinas, kahit license ka, medyo hindi naman ganun ka dali ng trabaho, no. And besides kasi minsan sa atin, kasi alam ko niya sa sarili ko, no, kasi yun din yung reason ko mag-travel tayo across the Philippines because we wanted something new, di ba? We wanted to get out of our comfort zone, no? So, despite the fact na okay naman talaga yung situation mo rito sa Philippines, and why some of us still, no, decides na mag-try talaga and pumunta sa ibang bansa maghanap ng opportunity, no, with the same profession. Kasi sa Thailand, basically, um, teachers, no, ang trabaho ng mga Filipino doon. So, eto lang yun guys, no, ang mga sasabihin ko kung ano ba ang realidad, no, sa Thailand. So, una, pag pumunta kang Thailand, kasi some of you, iniiwan nyo yung work nyo, nag-resign kayo without finite direction, no, na ano bang puntahan nyo doon. Kasi minsan na ano lang natin sa mga post, nababalitaan lang natin, oh, it's a very promising na, 'di ba, na ganoon sa Thailand, blah blah blah, konti lang ang workload at magaan lang ang trabaho. But ako na nagsasabi guys, based on my experience sa pagjajabhan doon, well, after ko masabi itong mga bagay na sasabihin ko, I will allow you to decide, no? It's up to you, not me. So, una, yun nga, need mo sumugal. In a way na kailangan mo kasing magbaon ng pera no? So, like, for example, kung kakayanin ba ng 50k for 1 month, no? At least 50 to 100k, ganun yun. Kasi, well, mayroon naman daw mga room for rent na parang nasa Philippines lang nagre-range like 1,800 1,800 baht, no? So nasa 2,500 pesos yun, o 2,800, mga ganun, if I'm not mistaken. So wala nga lang aircon yun, pero ayos na. But of course, considering kailangan mo pang bumili ng mga bagay-bagay sa additional expenses mo yun, plus food, no? So yun, kailangan mong sumugal. Pangalawa, medyo mahigpit na ngayon guys sa Thailand, hindi katulad dati. So dati nga kasi kahit hindi teacher, as far as my knowledge is concerned, tumatanggap sila, pero ngayon kailangan eduk graduate na. So kung may nag-attempt dyan na hindi eduk graduate, no, it's quite impossible guys na makakuha kayo ng, medyo mahihirapan kayo makakuha ng work, ano. So yun yung pangalawang reason. And then ito pa, dagdag pa to, sa mga nakikibasa lang naman ako no, sa mga online, may mga nababalitaan tayong mga nang scam, and worse pa, mga kapwa Filipino. So, 'di ba? So, mahirap 'yon. Yung some of them mag-ask sila, magsisend ng money, pa-process yung mga papers mo, documents, etc. So, kung wala kang idea, akala mo they sound promising as well, pero well, mahirap yung ganon. And then
um, sa ngayon kasi guys, maraming kakompetensya ng mga teacher na nag-a-apply sa Thailand, no? Mga native English speakers. So, of course, bukod sa mas malaki yung kanilang offer, it's syempre, di ba, native English speakers nga sila. So, you know, yung pagtingin sa mas iisipin ng taga Thailand, mas mataas sila. Kaya, yun lang guys, no, sa akin lang, kung madali ba makakuha ng work sa Thailand. Depende kung mayroon kayong mga kamag-anak na mag-endorse sa inyo. Ako lang kasi in-enjoy ko lang din yung vacation ko since gusto ko nga lang mag-refresh. I didn't mind. Tsaka mayroon namang nag-backup sa akin, no. Hindi lang naman ako sa sarili ko ng expenses ko. So, meron akong friend na AFAM talaga na tumutulong. Pero ang realidad talaga sa Thailand guys, kung kaya nyo lang naman mabuhay sa Pilipinas kasi it's almost the same So, ganun guys, hindi siya ganun kadali. I suggest na kung gusto nyong makakuha ng work, no, para sure kayo kung for example, limited lang yung budget mo, lalo na kung may trabaho ka tapos iiwan mo tapos wala kang kasiguraduhan pa doon. May mga website guys na pwede kayong mag-apply online, no? So, yun, magkakandak sila ng interview sa'yo online, tapos magde-demo kayo online, o pag send kayo ng video demo teaching, ganon, and then the school will decide kung tatanggapin kayo. So, I think mas maganda yun guys, at least iwas yun, no? Mahirap mag-take ng risk, no? Unless talaga kung may kamag-anak ka doon na for free ang titirahan mo and take advantage mo lang opportunity. Pero kung wala, mahirap, tas magsasayang ka lang ng pera unless kung gusto mo lang makapag out of country, syempre ibang level na rin kapag nakapagpang ibang bansa ka kasi it's another opportunity. So, yun lang guys, no, ang gusto kong iwan sa inyo, huwag kayong magpadalos-dalos kasi pag-isipan yung mabuti kasi hindi biro na umapa ka ng ibang bansa. It involves huge amount of money, no? So, pag-isipan, instead pwede nyo lang i-capital yung pera nyo kung meron kayo dito sa Philippines and kung talagang wise kayo, you can improve your life, no? So, unless nga, kung gusto nyong mag-travel, and then, well, at least, diba, ma-witness nyo naman kung ano naman yung beauty sa ibang bansa, at least, diba, I believe marami sa atin talaga na nangangarap makarating sa ibang bansa, sa tourist, ganun, ma-enjoy ang life, pero make sure lang na hindi kayo gipit sa pera, no? Kung sapat-sapat lang, I suggest gamitin niyo na lang sa ibang bagay. So, yun lang guys, no? Sana nakatulong itong video na to. And, give me thumbs up, leave comment if ever na nagustuhan niyo itong video na to. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Bye!